Nagsimula ang kwento habang ang Silverwing Party ay lumaban sa isang napakalaking dragon na nagpalipad sa kanila gamit ang buntot nito. Inatake sila nito gamit ang hininga nitong yelo at sinubukan nilang harangan ito gamit ang kanilang mga barrier, ngunit nakalusot ito at tinamaan ang isa sa kanila. Kaya, ang tagapagluto ng grupo na nagngangalang Dennis ay lumikha ng isang potion gamit ang kanyang mahika at pinagaling ang mga sugat ng babae. Ginamit ng kanilang kapitan, si Vigo, ang kanyang mahika upang hiwain ang mata ng dragon, na naging dahilan upang ito ay magalit, at nagsimula itong umatake gamit ang kidlat. Ngunit pinutol ito ng bise-kapitan na si Katie gamit ang kanyang espada at sinabihan ni Vigo ang lahat na huwag mawalan ng pag-asa dahil sila ang pinakamalakas na grupo sa mundo. Pagkatapos nito, nakita natin ang grupo ng mga Silverwing na mayroong isang emergency meeting kung saan nalaman natin na nabigo silang talunin ng dragon at sinisi ni Vigo si Dennis sa nangyari. Binanggit niya na kung hindi ginamit ni Dennis ang kanyang Dread Voice skill, hindi sana nakatakas ang dragon, ngunit ipinaalala niya kay Vigo na siya ang nag-utos sa kanya na gamitin ito. Alam ni Dennis na ang kanilang layunin ay lipulin ang dragon, ngunit nang magsimula itong mabaliw, sinabihan siya ni Vigo na gamitin ang kasanayan dahil hindi na nila ito kaya. Inaangkin ni Vigo na hindi niya kailanman binigyan si Dennis ng ganoong utos at ipinahiwatig na isa siyang espiya mula sa ibang grupo na ipinadala upang sirain ang kanilang reputasyon. Pinalayas niya si Dennis, sinabihan itong hindi siya karapat-dapat mapabilang sa kanilang grupo dahil isa lamang siyang tagaluto. Kaya, nagalit siya at naghanda para lumaban. Inilabas ni Vigo ang kanyang mga kapangyarihan at sinabing kahit pareho silang level 99, hindi siya matatalo ng isang cop na tulad ni Dennis. Pinakalma ni Dennis ang kanyang sarili at nagpasya siyang umalis ng mapayapa, sinabihan si Vigo na gawin ang anumang gusto niya dahil wala na itong pakialam sa kanya. Habang naglalakad si Dennis sa maharlikang kabisera, nakasalubong niya ang isang batang babae na aksidenteng nabitawan ang lobo nito. Kaya, tumalon siya at kinuha ito para sa kanya. At ang makitang masaya ito ay nagpaisip sa kanya na hindi niya dapat bitawan ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Nagpasya siyang umalis sa kabisera at sinubukan siyang pigilan ni Katie dahil isa siyang malaking asset sa kanilang grupo, ngunit tiniyak niya sa kanya na may ibang papalit sa kanya. Nabanggit niya na simula nang sumali siya sa kanila, mas nakapasok sila sa mga dungeon, kaya tinatawag sila ng mga tao na pinakamalakas na grupo. Sa tingin niya, siya ang dahilan kung bakit maayos ang takbo ng kanilang grupo dahil sinusuportahan niya ang mga nasa likurang bantay, ngunit walang alam ang ibang miyembro tungkol dito. Nagsimula siyang mabaliw dahil alam niyang hindi sila mabubuhay kung wala siya. Kaya, sinubukan niya itong pigilan, ngunit nakapagdesisyon na ito. Sinabihan niya itong magluto man lang ng hapunan bago siya umalis, at inisip niya kung ano ang plano nitong gawin. Kaya, ipinahayag niya na magbubukas siya ng sarili niyang restaurant. Naisip niya kung paano sila nagkasundo, ngunit nagseselos si Vigo dahil interesado siya rito, at ipinaalala niya rito na siya ang nag-imbita sa kanya sa party. Nagpatuloy siya sa paglalakad palayo, at inutusan siya nitong tumigil bilang bise-kapitan, ngunit sinabihan lang siya nitong alagaan ang sarili. Pagkatapos nito, pumunta siya sa isang bagong lungsod kung saan nagulat siya nang makita ang isang mahiwagang bagay na tinatawag na icebox, at bibilhin niya ito. Ngunit naalala niya na nabanggit sa gabay na aklat tungkol sa pagbubukas ng isang restoran na matalinong panatilihing mababa ang mga paunang puhunan hanggat maaari. Kaya, nagpasya siyang iwanan ang item. Sinunod niya ang bawat payo na nakasulat sa libro. At pagkatapos mabili ang lahat ng kailangan niya, ang tanging natitira na lang ay ang umupo ng isang server. Nakita niya ang isang batang babae na nagngangalang Atelier na ipinagbibili ng isang mangangalakal ng alipin at binanggit niya na ito ay anak ng isang bumagsak na maharlika. Hiniling ni Dennis na sana ay may magawa siya para sa kanya, ngunit alam niyang hindi niya iligtas ang lahat. Kaya, naisip niyang umalis. Ngunit matapos makita ang tingin sa mga mata nito, naalala niya ang kanyang nakaraan, kaya nagpasya siyang magbid para sa kanya. Ngunit ang mga ngalakal na nagngangalang Polvo ay nag-aalok ng higit pa sa kanya. Ngunit narinig niya ang mga taong binabanggit na ang lalaki ay isang Maniokis. Kaya, nakipaglaban sila sa bidding at nagawa ni Dennis na bilhin siya, ngunit halos naubos niya ang lahat ng natitirang pera niya. Dinala niya siya sa isang tindahan para maglinis. At habang naglalakad sila sa lungsod, sinabihan niya itong manatili malapit, ngunit naligaw siya. Natakot siya nang makita ang mga tao sa paligid niya, ngunit natagpuan siya ni Dennis at humingi siya ng tawad sa paglalakad ng napakabilis. Tinanong niya ito kung bakit niya siya binili, kaya binanggit niya na iyon ay dahil may ipinapaalala ito sa kanya mula sa kanyang nakaraan at sinabi niya rito na malaya na siya, kaya nasa kanya na kung gusto niyang manatili sa kanya. Narinig niya ang pagkulo ng kanyang tiyan, kaya nagluto siya ng pagkain para sa kanya. At habang kumakain siya, nagulat siya sa kung gaano ito kasarap. Nagsimula siyang umiyak at naisip ni Dennis ang mga bagay na maaaring pinagdaanan niya, ngunit hindi siya magtatanong ng kahit ano hanggat hindi pa siya handang magsabi sa kanya ng mag-isa. Naisip niya na kahit mawala ng pag-asa ang isang tao, kailangan pa rin nilang kumain.
At tinanong niya ito kung gusto niya ang pagkain, ngunit nakita niyang malapit na itong mabulunan. Kinabukasan, nagtulungan sila upang ihanda ang restaurant, at sinabi ni Dennis kay Ate Liar na siya ang magiging poster girl ng kanilang tindahan. Nasa sabik siyang pagsilbihan ang kanyang unang customer, ngunit nagulat sila nang makita nila ang isang batang babae na nagngangalang Henrietta, na pumasok na nakasuot ng baluti. Naalala ni Dennis kung paano nabanggit sa libro na magkakaroon ng mga customer na ayaw maabala, kaya kailangan niyang iparamdam sa kanila na tinatanggap sila. Sinabihan niya ito na kumuha ng isang basong tubig habang si Henrietta ay nagpapasya kung ano ang orderin, ngunit kinakabahan siya dahil nakatayo ito sa kanyang harap. Umorder siya ng maliit na pagkain, na nagpaisip sa kanya na wala siyang pera, kaya nagpasya siyang ipaghanda siya ng maayos na pagkain ng libre. Isiniwalat niya na pinalayas siya sa kanyang party dahil sa pagiging isang babae, na nakakainis sa kanya dahil ang kasarian ay walang kinalaman sa kasanayan, at binanggit niya kung paano ang bise-kapitan ng Silverwing ay isa ring babae. Isiniwalat niya na ito ang dahilan kung bakit niya itinatago ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit walang grupo ang gustong kumuha sa kanya matapos marinig ang kanyang boses, na siyang dahilan kung bakit siya wala sa sarili. Binigyan siya ni Dennis ng pagkain, at habang kumakain siya, nagulat siya sa kung gaano ito kasarap. Agad niyang natapos ang lahat at sinabihan siya nitong maging regular na customer. Kaya, nangako siyang babalik pagkatapos niyang sumali sa isang grupo at kumita ng sapat na pera. Inalok niya siya na tanungin ang kanyang mga customer kung may kilala silang grupo na gustong kumuha ng isang babae, ngunit binanggit niya na mahihirapan siyang makontak siya. Kaya, sinabihan niya itong dumaan paminsan-minsan. Pagkatapos noon, nagsimulang bumisita ang mga customer sa restaurant at lahat sila ay humanga sa kung gaano kasarap ang pagkain. Narinig ni Dennis ang isang grupo ng mga tao na nag-uusap tungkol sa pagpasok sa isang dungeon. Kaya, tinanong niya sila kung handa silang kumuha ng isang babaeng swordsman, at sinabi nila sa kanya na wala silang problema dito. Nang araw na iyon, sinabi niya kay Henrietta ang tungkol sa grupo, at nasa sabik itong sumama sa kanila, ngunit sa palagay niya ay dapat siyang maging maingat sa pagpili ng grupo. Sa palagay niya ay wala siyang magagawa kung masyado siyang mag-aalala. At habang kumakain siya ng pagkain, nangako siyang gagantihan siya, ngunit sinabihan siya nitong huwag magsalita kapag puno ang bibig niya. Sa gabi, narinig ni Dennis ang dalawang customer na nag-uusap tungkol sa isang grupo na kumukuha ng mga babaeng adventurer, at dinala nila ang mga babae sa mga dungeon upang saktan sila, na nagpaalala sa kanya kay Henrietta. Kinabukasan, nakipagkita si Henrietta sa grupo, at tinanong niya sila kung ano ang gagawin nila ngayon, kaya binanggit nila na pag-uusapan nila ito pagdating nila sa dungeon. Gusto niyang malaman ang tungkol sa quest na kanilang ginagawa, ngunit nagpasya siyang sumama na lang sa kanila dahil ayaw niyang maging awkward ang sitwasyon. Sa dungeon, pinuri nila si Henrietta dahil madali niyang natalo ang mga halimaw, na nagpapasaya sa kanya dahil ito ang unang pagkakataon na umasa sa kanya ang isang grupo. Naisip niya kung paano palaging kakaiba ang kilos ng lahat sa paligid niya dahil isa siyang babae, ngunit naniniwala siyang naiiba ito sa mga kasalukuyang miyembro ng kanyang grupo dahil tila may tiwala sila sa kanya. Habang patuloy silang sumusulong, patuloy niyang natatalo ang mga halimaw sa kanilang daan, ngunit kalaunan ay napagod siya at napaluhod. Tinanong niya sila kung gaano pa kalayo ang kailangan nilang puntahan dahil sinabi nilang simpleng pangangalap lang ito. Kaya tiniyak nila sa kanya na nasa unahan lang ang kanilang destinasyon. Narating nila ang mga memory crystal at napaupo siya dahil pagod na siya. Kaya sinabihan ng kanilang pinuno ang isa sa mga miyembro na gumamit ng healing spell sa kanya. Lumapit siya sa kanya, ngunit gumamit siya ng stun spell para maparalisa siya at sinubukan niyang agawin ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ng pinuno at tinawag siyang tanga dahil naniwala sa lahat ng sinabi nila. Sinabihan nila siya na iiwan nila siya doon pagkatapos niya silang aliwin ng isang oras at tinanggal nila ang kanyang baluti. Ngunit biglang pinasabog ni Dennis ang isa sa kanila. Ngunit hindi nila siya makilala dahil natatakpan niya ang kanyang mukha at sa tingin nila ay isa siyang halimaw. Sinubukan ng isa sa kanila na gumamit ng search magic para malaman ang kanyang kahinaan, ngunit hindi ito gumana dahil masyadong mataas ang kanyang level. At pinalipad niya ang isa sa kanila patungo sa isang pader. Kaya, nataranta ang lahat at sinubukan nilang tumakas, ngunit inatake niya sila gamit ang kanyang kutsilyo habang sinabi ni Henrietta na gumagalaw siya na parang isang bihasang chef. Kinabukasan, ikinwento ni Henrietta kay Dennis ang nangyari at sinabi din niya na nawalan siya ng malay, kaya hindi niya nagawang pasalamatan ang kanyang tagapagligtas. Natagpuang nakatali ang mga miyembro ng grupo sa harap ng dungeon, at matapos silang siyasatin ng guild, nabunyag na sila ay isang kriminal na grupo. Binanggit niya kung paano tama si Dennis nang sabihin niya sa kanya na mag-ingat, at sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagsasaliksik tungkol sa grupo, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi niya kasalanan iyon. Nahiya siya nang magsimulang kumulo ang kanyang tiyan, ngunit wala siyang pera, kaya sinabihan niya siyang kainin ang anumang gusto niya.
Umorder siya ng pinakamahal na pagkain, ngunit humingi siya ng tawad at sinabihan siyang bigyan siya ng pinakamurang pagkain. Kaya, sinabihan niya na kapag naka-order na siya ng isang bagay, kailangan niya itong kainin. Sinabihan niya si Ate Liar na kumain din ng hapunan. At pumasok ang dalawang customer, ngunit sinabihan niya silang kumuha ng isang basong tubig para sa kanilang sarili dahil abala si Ate Liar. Habang nagsasaya sina Ate Liar at Henriette sa kanilang pagkain, tinanong ng mga customer si Dennis kung bakit hindi niya binuksan ang restaurant kahapon. Kaya, sinabi niya na may kailangan siyang asikasuhin, na nagpaisip kay Henriette na siya pala ang nagligtas sa kanya. Kinabukasan, tinanong ni Henriette si Dennis kung dapat ba niyang itago ang pagiging babae kung plano niyang ipagpatuloy ang pagiging isang adventurer, ngunit sinabihan lang siya nito na gawin ang anumang gusto niya. Bigla siyang nagmadali sa likuran kung saan niya hinubad ang kanyang baluti at nagsuot ng normal na damit dahil napagtanto niyang masyado siyang nag-aalala sa iniisip ng ibang tao. Sinabi niya kay Dennis na talagang tumatak sa kanya ang mga sinabi nito, ngunit binanggit niya na libre ang bawat pagkain niya roon, kaya tinanong niya ito kung naghahanap ba ito ng bagong party. Sinabi niya na hindi maayos ang mga bagay-bagay, kaya sinabihan niya itong maghanap agad ng bagong trabaho para mabayaran niya ang kanyang mga gastusin, at nagulat siya na itinatala nito ang lahat ng kinakain niya. Isang batang lalaki na nagngangalang Vin ang pumasok sa restaurant, ngunit nahirapan siyang magdesisyon kung ano ang kakainin. Sinubukan nila siyang tulungan, ngunit tinanggihan niya ang lahat ng kanilang mga mungkahi, na ikinainis ni Dennis. Sinabihan siya ni Ate Liar na umorder ng sinangag, kaya nagpasya siyang sundin ang mungkahi nito, at habang kumakain siya, namangha siya sa kung gaano ito kasarap. Tinanong siya ni Dennis kung ano ang problema dahil sa palagay niya ay naghahanap si Vin ng makikinig sa kanya. Kaya, binanggit niya na masyadong mababa ang level ng lahat ng nasa paligid niya. Naiinis siya na ang iniisip lang ng lahat ay ang pagkumpleto ng kanilang mga quest at wala silang motibasyon na palaguin ang kanilang grupo. Kaya, sinabihan ni Dennis si Henriette na matuto mula sa kanya dahil hindi man lang ito kumikita ng pera. Binanggit ni Vin na hindi niya maaaring hayaang maging adventurer ang mga taong walang motibasyon dahil ang isang tunay na adventurer ay naggalugad ng mga hindi kilalang lupain. At sumang-ayon si Dennis sa kanya. Binanggit niya na nang sinabi niya ang parehong mga bagay sa mga miyembro ng kanyang grupo, pinalayas nila siya, ngunit sa palagay niya ay ayos lang dahil ayaw niyang makasama sa isang grupo na walang matataas na layunin. Ipinahayag niya na plano niyang makapasok sa Silverwing at maging ang kanilang pinakamahusay na wizard, ngunit sinabihan siya ni Dennis na siguraduhin hindi siya mag-iisa dahil mahalaga ang mga party sa mga adventurer. Kaya sinabi niya na sasali siya sa isang party kung makakahanap siya ng mga taong makakasabay sa kanya at binayaran niya ang kanyang pagkain, sinabi kay Dennis na nagustuhan niya ang pagkain. Kinabukasan, bumalik si Vin at sinabi kay Dennis na sumali siya sa pinakamalakas na party sa lugar, na kilala bilang Night Mist Troop. Inisip ni Dennis kung magkatugma ang kanilang mga level, at binanggit ni Vin na hindi mahalaga iyon dahil marami siyang advanced skills, kaya ang kailangan lang niyang gawin ay i-practice ang mga ito. Iniisip niya kung magkakaroon siya ng magandang pangalan kung magiging miyembro siya ng Silverwing. At iniisip ni Dennis na kahit na puno ng kumpiyansa si Vin, hindi naman masamang bagay na gusto niyang mag-improve. Kaya, naniniwala siya na kung sasanayin siya ng mabuti ng isang party, magiging isang malakas na adventurer siya sa hinaharap. Binanggit ni Vin na pupunta siya sa ikalimang palapag para sa isang quest. Kaya, gumamit si Dennis ng search magic para suriin ang kanyang mga istatistika at napagtanto na siya ay level 17, na masyadong mababa para makapunta sa ikalimang palapag. Tinanong siya ni Dennis kung hindi ba ito masyadong malalim para sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya nag-aalala dahil susuportahan siya ng mga piling miyembro ng kanilang partido. Inisip ni Dennis na nabasa lang ni Vin ang tungkol sa mga advanced skills at hindi niya alam kung paano gamitin ang mga ito dahil ang level ng isang tao ay nakadepende sa dami at kalidad ng mga skill na mayroon sila. Kaya, kung talagang alam niya ang mga advanced na teknik na ito, hindi sana ganoon kababa ang level niya. Patuloy siyang binabalaan ni Dennis laban sa pagpunta sa ikalimang palapag, ngunit sinabi sa kanya ni Vin na hindi niya alam kung paano gumagana ang mundo ng mga adventurer dahil hindi pa siya nakapunta sa dungeon. Pagkatapos noon, pumunta sina Dennis at Ate Liar para bumili ng mga gamit para sa restaurant, at nag-aalala pa rin siya kay Vin, ngunit alam niya na kailangang matuto si Vin ng personal na responsibilidad. Narinig niya ang dalawang tao na nag-uusap tungkol sa kung paano nila iniwan si Vin sa ikalimang palapag para tingnan kung makakabalik siyang buhay. Kaya, sinunggaban sila ni Dennis at binugbog. Samantala, tumatakbo si Vin palayo sa isang grupo ng mga halimaw, ngunit ang kanyang paa ay naipit sa isang baging, at sinubukan niyang gumamit ng isang spell para sirain ito, ngunit nablangko ang kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang maalala, at nagsimula siyang isipin ang mga bagay na mangyayari sa kanya kung matagpuan siya ng mga halimaw. Kaya, nagsimula siyang magpanik. Ngunit isang batang babae na nagngangalang Cynthia ang gumamit ng kanyang spell para iligtas siya, at nagpasalamat siya sa kanyang tulong,
ngunit sinabihan siya ng babae na huwag masyadong maging komportable dahil kailangan pa rin nilang makahanap ng paraan para makatakas. Tinanong niya ito kung naligaw ba siya at napunta roon, ngunit isiniwalat ng babae na iniwan din siya ng kanyang grupo, at binanggit niya kung paano siya palaging nagdudulot ng problema sa iba dahil hindi siya magaling sa anumang bagay. Kaya, naisip niya na nararapat siyang iwanan, ngunit nahihiya siya dahil alam niyang wala siyang kinalaman dito. Sinabi niya na hihintayin lang nila ang kanyang grupo na iligtas siya, ngunit sinabi niya sa kanya na katulad lang siya ng kanya dahil walang pumupunta para sa kanya. Iniisip niya na dahil ito sa kanyang kakilakilabot na personalidad, at binanggit ng babae na hindi ito totoo, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang alam tungkol sa kanya. Nabanggit niya na ito ang unang pagkakataon na nagbukas siya ng sarili sa isang estranghero, na medyo nagpagaan sa kanyang pakiramdam, at sinabi niya sa kanya na mayroon siyang plano, na nagsasabing magsisilbi siyang patibong para makatakas ito. Sinabi sa kanya ng babae na baka mamatay siya, ngunit binanggit niya na buong buhay niya ay nabuhay siyang makasarili, at gusto niyang siguraduhin na mabubuhay ang babae dahil iniligtas niya ang buhay nito. Tumalon siya sa harap ng mga goblin at sinubukang gumamit ng spell para pigilan sila, ngunit madali nila itong nalampasan. Malapit na sana nila siyang maabot, ngunit ginamit ni Dennis ang kanyang alchemy para lumikha ng isang higanteng palayok na humaharang sa mga goblin. At nakita natin na tinatakpan pa rin niya ang kanyang mukha, kaya inakala ni Vin na isa siyang halimaw. Sinimulan niyang atakihin si Dennis, na nagtanggal ng kanyang maskara para pakalmayan siya, at sinuntok niya si Vin dahil sa pagtalon sa harap ng mga goblin ng walang plano. Habang naghahanda silang umalis, huminto siya upang hanapin si Cynthia, ngunit nabigla siya dahil kalansay na lang niya ang naroon. Pagkalabas nila ng dungeon, pumunta sila upang alamin ang higit pa tungkol kay Cynthia, at sinabi ng Adventurers Guild na nawala siya 13 taon na ang nakalilipas. Gumawa sila ng libingan para sa kanya, at binanggit ni Dennis na narinig niya kung paano ang mga adventurer na namamatay sa dungeon ay nagiging mga espiritu na nagliligtas sa ibang mga adventurer. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagliligtas sa kanya, at nagsimula siyang umiyak sa libingan nito, na nangangakong magiging isang makapangyarihang wizard upang mailigtas niya ang mga babaeng katulad niya. Niyaya siya ni Dennis na kumain sa kanyang restaurant, at sinabihan niya si Vin na umayos o hindi makakapagpahinga ng mapayapa si Cynthia. Bigla siyang nakaramdam ng kung ano at naisip niya kung paano noong nakaraan, tinawag ng mga tao ang lahat ng bagay na hindi nila maipaliwanag na mahika at nakita niya ang multo ni Cynthia na iniisip na isa itong tunay na wizard. Nakita natin ang isang batang babae na nagngangalang Rachel na nagtatrabaho sa Night Mist Troop at tinanong siya ng isa sa kanyang mga senior kung kailan magiging handa ang mga ulat. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi pa niya natatapos ang kanyang gawain at sinabi sa kanya na hindi natatapos ang bilang ng mga gantimpala sa pagkumpleto. Kaya sinabihan niya itong magpatuloy sa pagtatrabaho. Sa wakas ay natapos niya ang mga ulat sa gabi at naiinis siya dahil ang dahilan ng pagkatagal ay dahil maling numero ang inilagay ng kanyang senior. Pagod na pagod siya, ngunit kailangan niyang gumising ng maaga dahil sa isang quest. At kahit hindi pa siya kumakain, huli na para kumain dahil sarado na ang lahat ng restaurant. Nagpasya siyang pumunta sa restaurant ni Dennis na umaasang magbubukas ito. Ngunit nadismaya siya dahil sarado na ang mga ito sa harap niya. At naghanda na siyang umalis, ngunit inanyayahan siya ni Ate Liar sa loob at hiniling kay Dennis na pagsilbihan siya, na ikinagulat nila dahil hindi naman siya humihingi ng kahit ano. Habang inilalagay ni Rachel ang kanyang order, nakita niya kung gaano sila lantaran na nag-uusap, na nagpaisip sa kanya kung paano niya ginugugol ang halos lahat ng kanyang bakasyon sa kama, kaya naisip niya kung dapat ba siyang makipagkaibigan din. Inihain sa kanya ni Dennis ang pagkain, at habang kumakain siya, sinabi niya na ito ang pinakamasarap na bagay na nakain niya sa kanyang buhay. Sinimulan ni Henrietta na ikwento sa kanya ang tungkol sa lahat ng mga putahe, ngunit pinaalalahanan siya ni Dennis na maghanap ng trabaho para mabayaran niya ang kanyang mga utang. Natawa si Rachel matapos silang magtalo, ngunit bigla siyang umiyak habang iniisip kung gaano kabagot ang kanyang buhay. Naalala niya kung paano nag-ipon ng pera ang mga tao sa kanyang bayan para ipadala siya doon, at gusto niyang kumita ng sapat na pera para mabayaran sila, ngunit hindi niya matiis kung gaano kalungkot ang kanyang buhay. Pagkatapos umalis ni Rachel, nagtaka ang lahat kung may magagawa ba sila para matulungan siya. Ngunit sinabi ni Dennis na mapapakain lang niya ito dahil cook siya, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para sa kanyang buhay ng mag-isa. Kinabukasan, nahuli ng gising si Rachel at humingi siya ng tawad sa lahat ng naghihintay sa kanya. Tumungo sila sa dungeon kung saan nahihirapan ang isa sa kanyang mga senior na patumbahin ang isang halimaw, kaya gumamit siya ng mahika ng hangin para iligtas ito. Ngunit sa halip na magpasalamat, itinumba siya nito sa lupa dahil sa palagay niya ay napahiya siya nito, at sinabi niya rito na mas makakabuti para sa kanila na wala siya. Pagkatapos noon, nakita ni Naveen at Henrietta si Rachel na naglalakad sa lungsod at nagpasya silang sundan siya, ngunit napunta siya sa isang tore, kaya napagtanto nila na plano niyang tapusin ang kanyang sarili.
Tumalon siya dahil sa palagay niya ay wala nang natitira para mabuhay, ngunit tumalon si Henrietta para habulin siya habang tinawag ni Vince ang isang mahiwagang palad para malambot ang kanilang paglipag. Sa restaurant, nagulat si Dennis nang makita si Ate Liar na naglalakad ng hubad. Kaya, binanggit niya na dahil iyon sa walang mga tuwalya. Mabilis siyang kumuha ng tuwalya para sa kanya at dumating si Vin kasama ang iba, ngunit nahihiya siyang makita ang nangyayari. Sinabi ni Dennis na hindi ito dapat ipag-alala, at sinabihan niya si Ate Liar na isuot ang kanyang damit, ngunit sinabi nito sa kanya na kailangan muna niyang patuyuan ang kanyang katawan gamit ang tuwalya. Napansin ni Dennis na kasama rin nila si Rachel. At pagkatapos nilang sabihin sa kanya ang lahat, binanggit niya na habang mas seryoso ang isang tao, mas maraming trabaho ang kanilang haharapin. Sa tingin niya, ang magagawa na lang nila ay hayaan siyang magpahinga. Ngunit sa palagay ni Vin ay hindi ito posible dahil nagtatrabaho siya para sa Nightmist Troupe. Kaya sinabi ni Dennis na kakausapin niya sila. Dumating ang pinuno ng Nightmist Troupe na nagngangalang Hopper sa restaurant at humingi siya ng tawad dahil kinailangan pang alagaan ni Dennis si Rachel. Gumamit si Dennis ng search magic at nakita niyang level 51 si Hopper, na humanga sa kanya dahil mas mataas ito kumpara sa isang karaniwang adventurer. Sinabi niya kay Hopper na nagpapahinga si Rachel sa ngayon at sinabing aalis siya sa kanilang grupo para magpagamot, ngunit ipinakita sa kanya ni Hopper ang kontrata nila sa kanya. Hindi makapaniwala si Dennis na pumirma siya ng isang bagay na napakasama at tinawag niya silang isang grupo ng mga manloloko dahil plano nilang agawin ang lahat mula sa kanya. Samantala, naisip ni Rachel na mas mabuti pang mamatay na lang siya. At sinabi ni Ate Liar sa kanya na naisip din niya ang pagkitol ng sarili niyang buhay, ngunit hinila siya ni Dennis palabas ng kadiliman. Nabanggit niya na dapat kumain si Rachel ng masarap at kung plano pa rin niyang magpakamatay, tatanggapin niya ang desisyon nito. Hiniling ni Hopper kay Dennis sa huling pagkakataon na ibigay si Rachel, at hindi niya maintindihan kung bakit iniisip ni Hopper na isa siyang mahalagang tao. Kaya, ipinaliwanag niya na sa bawat bayan ng dungeon, ang pinakamalakas na partido ang may hawak ng tunay na kapangyarihan at binanggit na ang Silverwing ang pinakamahusay na halimbawa nito. Nagbanta siyang susunugan ng restaurant kung hindi gagawin ni Dennis ang sinabi sa kanya. Ngunit biglang lumitaw si Katie, at sinabi sa kanya ni Dennis na may mahalaga siyang hinaharap sa ngayon. Naiinis siya nang marinig ito dahil napakalayo ng kanyang nilakbay para makita siya at nakilala siya ni Hopper bilang ang vice commander ng Silverwing. Sinabihan siya ni Dennis na maghintay habang inaayos niya ang sitwasyon at sinubukan niyang makipag-ayos kay Hopper, ngunit na-distract sila ng yakapin ni Katie si Vin sa pag-aakalang babae ito, ngunit binanggit ni Dennis na lalaki ito at nagtataka si Vin kung ano ang relasyon nito kay Dennis. Kaya, isiniwalat niya na dating miyembro ito ng Silverwing. Nabanggit niya na halos magka-partner sila, na ikinagulat ng lahat. At napagtanto ni Hopper na hindi niya dapat gawing kaaway si Dennis, kaya sinunog niya ang kontrata at hinayaan si Rachel na umalis sa party. Nagalit si Katie dahil sinubukan nitong guluhin si Dennis, kaya tinanong siya nito kung gusto nitong sirain ang buhay ni Hopper sa kaharian, ngunit sinabihan siya nitong tumigil sa pag-arte ng mayabang. Tinanong siya nito kung ano ang gusto nitong kainin, habang lumabas si Ate Liar kasama si Rachel at sinabihan itong mag-serve din dito. Pareho silang umorder ng iisang putahe at sinabi ni Rachel na masarap ito habang masaya si Ate Liar na nasisiyahan siya sa pagkain. Niyaya ni Katie si Dennis na bumalik sa Silverwing dahil mula nang umalis ito, ang party ay nasa bingit ng pagkawasak. Nabanggit niya na siya ang backbone ng kanilang likuran, kaya lahat ng umaasa sa kanya ay laban kay Vigo, ngunit tumanggi siyang bumalik. Sinasabi sa kanya na nasisiyahan siya sa kanyang buhay. Nabanggit niya na karamihan sa kanyang mga regular na customer ay mga hangal, ngunit mas gusto niyang makasama sila kaysa bumalik sa isang nakaka-stress na party. Bumalik si Katie sa kabisera ng hari kung saan niya nakasalubong si Vigo na nagtanong sa kanya kung bakit siya pumunta kay Dennis, kaya nabanggit niya na namimiss niya ang luto nito. Sinubukan niyang kumbansihin ito na ibalik si Dennis, ngunit tinanggihan nito ang kanyang kahilingan at inutusan siyang lumayo sa kanya. Samantala, nakita natin na puno ng mga customer ang restaurant habang tinutulungan ni Rachel si Dennis dahil doon ito nakatira. Sinabihan siya ni Vin na magpahinga muna, ngunit sinabi niya na hindi siya maaaring manatiling tahimik maliban kung nagtatrabaho siya. At sinabi niya na tinutulungan din siya ni Ate Liar. Ibinigay ni Dennis ang kanilang order, at hindi na nagulat si Henrietta na dumarami ang mga regular na customer sa restaurant, ngunit muli niyang ipinaalala sa kanya na isa siyang freeloader, at nagulat ang lahat na hindi pa rin niya nababayaran ang kanyang mga bayarin. Kaya, sinabi niya kay Vin na nahihirapan siyang makahanap ng trabaho. Inisip ni Vin kung kaya ba ni Dennis na hawakan ang ganito karaming order at binanggit niya kung paano rin mukhang masaya si Ate Liar. Kaya inisip ni Rachel kung may nangyaring maganda. Biglang ibinaba ni Dennis ang kanyang palayok at sinabihan niya si Vin na pumunta roon sa kanyang day off dahil kailangan niya ang payo nito sa isang bagay.
Nag-alok din si Henrietta na tumulong, ngunit sinabi niya na hindi niya ito kaya. Kaya inisip niya kung anong uri ng payo ang gusto niya. Sa gabi, habang naliligo si Henrietta, iniisip niya ang sinabi ni Dennis sa kanya, at naisip niya na hihingi ito ng payo kay Vin kung paano siya pagbabawalan. Samantala, sinabi ni Dennis kay Vin na sa tingin niya ay may kasintahan na siya, at napagtanto niya na iyon ang gustong makuha ni Dennis sa kanyang payo. Nabanggit niya na simula nang bigyan niya ito ng baon, madalas na itong naglalakad, kaya nagpasya siyang sundan ito, at nakita niya itong may kasamang lalaki. Nabanggit ni Vin na baka magkaibigan lang sila. At kung ganoon ka-worry si Dennis tungkol dito, dapat ay tinanong na lang niya ito ng direkta, pero wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Nagalit siya at sinabing kung talagang may kasintahan ito, dapat ay pinuntahan muna niya ito dala ang isang kahon ng merienda. At tumanggi siyang tanggapin ang sinumang hindi man lang level 80. Tinanong sila ni Ate Liar kung ano ang kanilang pinag-uusapan, na ikinagulat ni Dennis. At binanggit ni Vin na tinatanong niya si Dennis tungkol sa pagluluto, kaya sinabi ni Vin na gusto rin niyang matutong magluto. Sinimulan niya silang turuan, ngunit nagulat si Vin na mas binibigyan siya nito ng atensyon, at naalala ni Dennis ang oras na natuto siyang magluto. Habang tinatapos nila ang pagluluto, humanga siya kay Ate Liar, ngunit hindi man lang niya tiningnan ang inihanda ni Vin. Biglang lumabas si Ate Liar, at pagkagising ni Rachel, binigyan siya ni Dennis ng listahan ng mga bibilhin habang sila ni Vin ay naghahabol kay Ate Liar. Ngunit sa tingin ni Rachel ay hindi niya kayang mamili ng mag-isa. Kaya, pagpasok ni Henrietta sa restaurant, sinabihan niya itong sumama kay Rachel. Habang nag-eespiya sila kay Ate Liar, sinubukan ni Vin na kumbansihin si Dennis na tumigil, ngunit sinabi niya na ayos lang dahil siya ang tagapag-alaga niya. Ipinakita niya kay Vin ang lalaking kasama niya, at nagalit siya na sinusubukan siyang hikayatin ng lalaki, ngunit naisip ni Vin na maganda na nakakahanap siya ng mga bagong kaibigan. Dinala siya ng lalaki sa isang mag-aalahas, at nagsimulang mabaliw si Dennis, iniisip na baka bumibili sila ng singsing sa kasal, kaya sinabihan siya ni Vin na kumalma. Nakita natin sina Henrietta at Rachel habang namimili sila. At napansin ni Rachel na may mali kay Henrietta, na binanggit na iniisip niya kung paano niya babayaran si Dennis. Hindi maintindihan ni Rachel kung bakit wala siyang pera kahit na sumasali siya sa mga quest. Kaya, sinabi ni Henrietta na ginagastos niya ang lahat ng perang kinikita niya sa kanyang mga kagamitan at potion. Kadalasan ay mas malaki ang ginagastos niya kaysa sa kanyang kinikita, at hinihiling niya na may ibang paraan para maipakita ang kanyang suporta kay Dennis. Kaya, sinabi sa kanya ni Rachel na ang mahalaga ay ang pag-aalala. Samantala, gumamit siya ng mahika sa isang megaphone para marinig ang nangyayari sa loob ng gusali. Ngunit hindi makapaniwala si Dennis nang marinig niya ito sa batang lalaki na natutuwa siyang nakilala niya ito. Biglang ninakaw ng isang lalaki ang pitaka ng isang matandang babae. Kaya hinabol siya ni Dennis habang karga si Vin, at nagulat ang magnanakaw sa bilis ng kanyang pagtakbo nang hindi gumagamit ng mahika. Tumalon siya sa isang bubong gamit ang mahika ng hangin, ngunit patuloy na sinusundan siya ni Dennis habang ginagamit ni Vin ang mahika ng kanyang palad para ihagis sila ng mataas sa ere. Nagawa nilang makalapit sa magnanakaw, ngunit itinulak niya sila pabalik gamit ang kanyang mahika at inakala niyang hindi nila siya mahuhuli. Ngunit patuloy na hinabol siya ni Dennis. At nakita nila ang magnanakaw na tumatakbo patungo kina Henrietta at Rachel. Kaya sinabihan sila ni Dennis na pigilan siya. Inatake ni Henrietta ang magnanakaw gamit ang kanyang espada at nagawa niyang mahuli ito. Kaya pinuri siya ni Dennis at natuwa siya na natulungan niya ito. Kinagabihan, ikinwento ni Dennis sa kanila ang tungkol sa kasintahan ni Ate Liar, ngunit binanggit ni Vin na hindi sila sigurado tungkol dito. Nabanggit niya na ito ang dahilan kung bakit nababagabag si Dennis nitong mga nakaraang araw, na nagpapanatag kay Henrietta. At sinabi ni Rachel na inakala ni Henrietta na plano niyang ipagbawal siya sa restaurant. Nabanggit niya na lagi itong mukhang masaya habang kumakain ng kanyang pagkain, kaya hindi niya ito maaaring ipagbawal, ngunit sinabi niya rito na kailangan pa rin niyang bayaran ang kanyang mga bayarin. Dumating si Ate Liar at binigyan si Dennis ng isang pulse heiress, na nagpapakita na nakatipid siya ng kanyang baon at humingi ng tulong sa isang batang lalaki na nagtatrabaho sa tindahan ng mag-aalahas para gawin ito. Napagtanto nilang hindi niya ito kasintahan at sasabihin na sana ni Henrietta sa kanya ang iniisip ni Dennis, ngunit pinagbantaan siya nito na iban kung hindi siya titigil. Sinabihan siya ni Ate Liar na subukan ito, kaya isinuot niya ito sa kanyang braso, at sinabi ni Vin sa kanya na maganda ito sa kanya. Isang butler na nagngangalang Stevens ang pumunta sa restaurant at nagsimulang umiyak matapos makita si Ate Liar. Kaya, napaisip si Henrietta kung may gusto ba siya sa maliliit na batang babae, ngunit sinabihan siya ni Vin na huwag mag-isip ng ganoon. Tinawag ni Stevens si Ate Liar sa kanyang buong pangalan na ikinagulat ni Rachel at Vin nang mapagtanto nilang miyembro siya ng Housework Stat, na siyang pinakadakilang pamilya ng mga salamangkero sa buong kaharian.
Isiniwalat ni Stevens na pumunta siya para kunin siya sa utos ng korte. Ngunit hindi maintindihan ni Dennis kung bakit nila siya hinahabol. Kaya isiniwalat ni Stevens na ang yumaong ama ni Ate Liar ay may kapatid na nagngangalang Joseph na nagnakaw ng kanyang mana at pinalayas siya sa pamilya dahil sa tsismis na wala siyang dugong workstat. Ngunit isiniwalat ni Vin na natagpuan nila ang testamento ng kanyang ama, na binabanggit na iniwan niya ang lahat sa kanya at kinilala ito ng gobyerno ng hari. Kaya tinawagan siya ng korte para kumpirmahin kung isa siyang workstat. Tumanggi siyang sumama sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Dennis na darating ang panahon na kakailanganin niyang harapin ang sitwasyon. Kaya pumayag siyang sumama kung sasama si Dennis sa kanya. Habang naghahanda silang umalis, nagpasya si Vin na sumama, at lahat ay namangha sa ganda ni Ate Liar. Nabanggit niya na dapat nilang mabilis na lutisin ang bagay na ito at bumalik dahil ayaw na niyang bumalik sa kabisera ng hari. At tiniyak sa kanya ni Dennis na walang magiging problema hanggat kasama niya ito. Nang marating nila ang kabisera ng hari, nasa sabik si Vin na makita ang isang restoran na kilala sa pagkakaroon ng pinakamasarap na pagkain sa buong kaharian, at naisip ni Dennis na pumunta roon, ngunit sa palagay niya ay hindi matutuwa ang may-ari na makita siya. Nakilala nila ang isang lalaking nagngangalang Sestavich, na itinalaga sa kanilang kaso, at binanggit niya na kailangang siyasatin ng korte ang dugo ni Ate Liar. Kaya, kumuha si Stevens ng karayom, ngunit natarante siya dahil natatakot siya rito, at natamba siya matapos makuha ang kanyang dugo. Hiniling ni Dennis kay Sestavich na ipaliwanag ang sitwasyon. Kaya, nabanggit niya na ang ama ni Ate Liar na nagngangalang Famas ay gumagamit ng mahika ng hypnosis. At nalaman natin na tanging mga miyembro lamang ng pamilyang Workstat ang maaaring gumamit nito. Binanggit niya na si Famas ay isang dakilang tao na nagligtas ng maraming tao, ngunit pinaalis siya ni Joseph kasama ang kanyang asawa upang kontrolin ang lahat. Ipinakita ni Sestavich sa kanila ang isang mahiwagang bagay na gagamitin upang matukoy ang bisa ng lahi ni Ate Liar. At nilagyan niya ito ng isang patak ng dugo ni na Ate Liar at Famas. Gumawa ito ng malabulaklak na istruktura na nangangahulugang anak talaga niya ito at inulit niya ang proseso gamit ang dugo ng ina nito. Pareho lang ang resulta, kaya binanggit ni Sestavich na maaari nilang mapanalo ang kaso. Pumunta sila sa Royal Court of Justice kung saan tinawag ni Joseph si Dennis na isang duwag na pinalaya sa Silverwing. Ngunit sinabi sa kanya ni Dennis na malaking pera ang kakailanganin niya para maayos ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng isa sa kanila sa hukom na si Ate Liar ay anak ni Famas at ng kanyang karaniwang kabit. Kaya hindi siya karapat-dapat na pamunuan ng pamilya, ngunit binanggit ni Sestavich na para doon ang paglilitis. Naghanda sila para kunin ang dugo ni Ate Liar, ngunit natakot muli siya matapos makita ang karayom. Kaya, pinakalma siya ni Dennis. Napagpasyahan nilang magbunot ng maraming piraso upang makita kung sino ang magpapagana ng mahiwagang bagay, at si Stevens ang napili. Kaya isinagawa niya ang pagsubok gamit ang dugo ni na Famas at Ate Liar. Kinumpirma ng resulta na anak niya ito, ngunit nang maulit ang proseso gamit ang dugo ng kanyang asawang si Elisa, bumagsak ito sa pagsusulit. Naisip ni Sestavich na may mali, kaya humingi siya ng isa pang pagsusulit, ngunit sinabi sa kanya ni Joseph na kahit ano pa ang gawin niya, pareho lang ang resulta dahil anak ni Famas si Ate Liar sa kanyang kerida. Binanggit ng hukom na dahil kahit papaano ay anak siya ni Famas, mamanahin ito ang kaalaman at mga libro nito. Habang si Joseph ang makakakuha ng kayamanan at kapangyarihan, ngunit may napansin si Dennis na mali kay Stevens. Kaya sinunggaban siya ni Dennis at napagtanto niya na ginamit ni Stevens ang kanyang dugo para dein ang pagtitest. Isiniwalat niya na ginawa niya ito dahil inalok siya ni Joseph na ibalik siya bilang isang butler. At sinabihan ng hukom si Dennis na tumigil, ngunit nagalit siya dahil alam niyang ang lahat ay itinakda ni Joseph. Ipinakita niya sa kanila ang mga lottery na kanilang napili, na nagpapakita na walang marka sa kahon dahil napili na si Stevens para gawin ang trabaho. Inutusan ni Joseph ang mga kabalyero na pigilan siya, at naghanda siyang paksain silang lahat. Ngunit pinakalma siya ni Vin, sinabihan siyang isipin kung ano ang mangyayari kay Ate Liar kung may mangyari sa kanya. Pagkatapos noon, napagtanto ni Dennis na isang pagkakamali ang pagdadala kay Ate Liar doon, at sinabi ni Sestavich na dapat man lang nilang tingnan ang mga libro. Kaya, pumunta sila sa isang lumang gusali, ngunit binanggit niya na ito ay naging isang imbakan na walang gumagamit. Nahulog si Ate Liar sa isang nakatagong silid. At habang lumilingon sina Vin at Sestavich, hindi sila makapaniwala sa dami ng mga bihirang libro na naroon. Nagsimulang mabaliw si Vince dahil ang buong kasaysayan ng sangkatauhan at mahika ay nasa harap niya mismo, ngunit naisip ni Sestavich na dapat silang kumuha ng isang tao upang suriin ang lahat. Iniisip niya kung ang layunin ni Famas ay umalis si Ate Liar dala ang mga libro, at tinanong siya ni Dennis kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang kayamanan. Kaya, sinabi niya na dapat nilang dalhin ito sa restoran para mabasa ng lahat. Kinabukasan, nakatagpo ni Vin ang isang lalaking kamukha ni Dennis na nagngangalang Heath.
Ngunit pakiramdam ni Vin ay ibang-iba siya kumpara kay Dennis. Nakita natin na puno na naman ng mga customer ang restaurant, at karamihan sa kanila ay mga salamangkero at sage na interesado sa mga librong minana ni Ate Liar. Hindi sila makapaniwala kung gaano ito kabihira, ngunit sinigawan sila ni Dennis na umalis pagkatapos nilang kumain dahil wala sila sa library. Sinabi ng isa sa kanila na kaya niyang gamutin ang sakit ng kanyang asawa gamit ang isa sa mga libro, kaya humingi siya ng pahintulot na hiramin ito, at hinayaan siya ni Ate Liar na dalhin ito. Kaya, nagsimula ring magtanong ang iba pang mga customer kung maaari nilang hiramin ang mga libro, ngunit sinabi sa kanila ni Dennis na ito ay isang espesyal na kaso. Pagkatapos noon, sinimulang gamitin ni Dennis ang lahat ng kanyang kakayahan sa pagluluto, at napaisip si Vin kung ayos lang ba nabigyan siya ng labis na pressure, ngunit sinabi niya na hindi siya matatapos sa mga order kung hindi siya magsisikap. Balikan natin noong bata pa si Dennis, at habang nakaupo siya sa ulan sa isang kalye, nakita niya ang isang babaeng nagngangalang Jean na naiwan ang kanyang pitaka. Kaya, ibinalik niya ito sa kanya. Dinala siya ng babae sa isang restaurant kung saan siya ang head chef, at nilibre niya ito ng pagkain dahil sa pagtulong sa kanya. Nang simulan niyang kainin ito, umiyak siya nang mapagtanto niya kung gaano ito kasarap. Kaya pinakalma siya ng babae. Sa kasalukuyan, nawalan ng malay si Dennis dahil sa pagod. At nang magising siya, nakita niya ang lahat ng nakatayo sa tabi niya dahil nag-aalala sila sa kanya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit sinabihan nila siyang magpahinga sandali, na isiniwalat na isinara na nila ang restaurant. At binanggit nila na nag-aalala si Ate Liar na baka may malubhang sakit siya. Ngunit tiniyak niya rito na maayos siya. At pagkatapos niyang makatulog, nagpasya silang hayaan siyang magpahinga, ngunit tumanggi silang iwan siyang mag-isa. Nag-isip si Vin kung may magagawa sila para matulungan si Dennis at iminungkahi ni Henrietta na magluto sila ng makakain niya. Kaya, pumunta sila sa kusina. Nagulat si Vin nang isuot niya ang kanyang full-body knight armor bago sila magsimulang magluto. At kumuha siya ng isang malaking piraso ng karne para lutuin para kay Dennis, ngunit alam ni Vin na iniisip niya na kainin ito mismo. Kumuha siya ng kutsilyo at naghanda para hiwain ang karne, ngunit pinigilan siya ni Vin dahil mukhang malapit na niyang hiwain ang buong kusina. At nagsimula silang mag-away, ngunit pumasok si Sestavich sa restaurant. Samantala, inakala ni Ate Liar na kasalanan niya kung bakit pagod si Dennis simula nang dalhin siya nito sa maharlikang kabisera, ngunit natutuwa pa rin siya na kasama niya ito. Balikan natin noong dinala ni Jean si Dennis sa isang restaurant, ngunit naiinis ang ibang mga chef dahil palagi silang niloloko nito. Sinabihan nila siyang pag-alitan ito dahil sa tingin nila ay masyado niya itong ini-spoil, ngunit naniniwala siyang hindi ito ang tipo ng taong sasagot kapag pinagalitan. Pagkatapos noon, gumawa si Dennis ng sinangag pagkatapos makita ang mga chef. Ngunit nang hikayatin niya ang isang customer na subukan ito, nagulat siya dahil nandidiri ito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano ang mali niyang nagawa. Kaya, lumabas si Jean at ginamit ang kanyang kasanayan para gawing masarap ang pagkain, na ikinagulat ng customer. Humingi ng paumanhin si Dennis sa paggamit ng kakaibang kasanayan sa pagkain at nagsimulang umiyak. Ngunit natuwa si Jean na kahit papaano ay alam niya ang kahalagahan ng paggamit ng mga kasanayan habang nagluluto. Nagtataka siya kung paano niya nalaman ang mali niyang nagawa. Kaya, binanggit ni Jean na napakadali lang para sa kanya dahil kilala siya sa kanyang maalamat na sinangag. At sinabi niya sa kanya na maaari siyang maging katulad niya. Sa kasalukuyan, nabanggit ni Sestavich na pumunta siya para magbasa ng isa sa mga librong minana ni Ate Liar, ngunit napagtanto niya na kailangan muna nilang alagaan si Dennis. Binanggit ni Sestavich na dapat silang gumawa ng kanin para sa kanya gamit ang mahika, at lahat sila ay sumang-ayon sa kanya, ngunit hindi nila alam kung anong uri ng mahika ang gagamitin. Nagsimula silang magtalo sa isa't isa, ngunit tuluyang nawala si Henrietta dahil wala siyang ideya kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Kaya, lumayo siya sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, napagpasyahan nilang gamitin ang mahika ng Phantom Fire at Flame para lutuin ang kanin. Ngunit dahil magkaiba ang level ng init ng parehong spell, gagamit sila ng isang palayok na may mga magic crystal para patatagin ang heat conduction. Nagtaka si Sestavich kung paano nila gagawing lugaw ang kanin, ngunit naisip ni Rachel na dapat muna silang magpahinga. At sinabi ni Vin na malapit nang uminit ang ulo niya. Dumating si Polvo at nag-alok na ibenta ang kanyang mga produkto sa kalahati ng presyo dahil alam niyang may sakit si Dennis at napansin ni Henrietta ang isang rice cooker. Nabanggit niya na maaari itong gamitin sa paggawa ng lugaw at ipinaliwanag kung gaano kadaling gawin ang pagkain. Kaya't si Vin at ang iba ay parang mga tanga at nagpasya silang bilhin ang magic item. Habang nagsisimula silang magluto, lumabas si Ate Liar at binanggit na dapat din silang magdagdag ng mga itlog dito. At sinimulan niyang hampasin ang mga itlog, na nagpahanga sa iba. Sinabi ni Vin na natutunan niya ito kay Dennis, at tinanong nila si Henrietta kung may ayaw siyang kainin, kaya binanggit niya na hindi siya maaaring kumain ng sapatos na katad, na ikanalito ng lahat.
Sinabi ni Vin na hindi ito kinakain ng mga tao, ngunit isiniwalat niya na sinabi sa kanya ng kanyang ama na gawa ang mga ito sa balat ng hayop, kaya dapat ay nakakain ang mga ito. Sa gabi, inihain ni Ate Liar ang pagkain kay Dennis, na masarap ito, at tinanong siya nito kung siya ang gumawa nito, kaya isiniwalat niya na siya ang naghanda ng mga itlog. Ngunit sinabi niya na si Polvo ang gumawa ng lugaw, at hindi makapaniwala si Dennis na tinulungan siya nitong gawin ang pagkain. Habang naglalakad si Henriette sa lungsod, nakasalubong niya si Vin, na napansin na may dala siyang malaking bag, kaya sinabi niya na nasasabik siya sa piging. Nagtataka ang isang tindero kung bakit wala sila sa restoran ni Dennis noong oras ng tanghalian. Kaya, ipinaliwanag nila na sarado ito dahil espesyal na araw ito. Nakarating sila sa restoran kung saan tiningnan ni Henriette kung mayroon sila ng mga kinakailangang gamit, at pumunta sila sa isang banyo bago ang handaan. Nang malapit na silang maligo, nagulat si Vin nang makita ang mga kalamnan ni Dennis, ngunit tinanong niya si Vin kung bakit napakapayat nito. Kaya, ipinaliwanag niya na hindi niya kailangan ng mga kalamnan dahil isa siyang salamangkero. Samantala, nagulat si Rachel nang makita kung gaano kaperpekto ang figure ni Henrietta, ngunit sa palagay niya ay pareho silang may katawan. Pagkatapos maligo, nagsama-sama sila para maghapunan, at sinabihan ni Dennis si Henrietta na simulan ito, kaya nagsimula siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahabang talumpati. Sinabi sa kanya ni Dennis na masyadong matigas ang kanyang katawan, at nagsimula siyang umiyak, sinasabi sa lahat na matagal na nila siyang inaalagaan, ngunit sa wakas ay nakahanap na siya ng trabaho bilang isang kabalyero. Masaya ang lahat para sa kanya at ipinaliwanag niya na matagal na niya itong pinag-isipan at napagtanto niya na gusto niya ng trabaho kung saan makakatulong siya sa ibang tao. Isiniwalat ni Vin na natagpuan na rin niya ang susunod niyang party at binanggit ni Henriette na sa wakas ay may ginagawa na silang dalawa. Ngunit sinabi niya rito na hindi na sila pareho dahil kahit papaano ay siya na ang nagbabayad para sa kanyang mga pagkain. Sinabi rin ni Rachel sa lahat na babalik siya sa kanyang tahanan at sinabing pagkatapos ng kaunting oras kasama ang kanyang mga magulang, pupunta siya sa kabisera upang maging isang instructor sa paaralan ng mahika. Binanggit ni Dennis na inimbitahan siyang magturo bago pa man siya makapagtapos. At sinabihan niya silang ipagdiwang ang kanilang mga bagong simula, ngunit nalungkot si Vin na aalis na ang lahat, kaya inalok nila na ipagpaliban ang kanilang mga plano. Ngunit tinawag sila ni Dennis na mga tanga at sinabihan silang malaya silang gawin ang gusto nila, kaya hindi nila dapat pabayaan ang mga bagay na mahalaga sa kanila. Pagkatapos noon, sinimulan ni Dennis ang paghahanda ng sinangag para sa kanila, at namangha sila na makita ang pagluluto niya. Ngunit biglang dumating si Polvo at nagsimulang kumain, na ikinagulat nilang lahat. Hindi na matindaan ni Dennis ang kanyang pangalan, ngunit natutuwa siya na kahit papaano ay hindi siya nakalimutan, at sinubukan niyang i-recruit siya. Kaya, hinampos siya ni Dennis sa ulo. Alam niyang tinulungan sila ni Polvo noong siya ay may sakit. Kaya, nagpasalamat si Dennis sa kanya, ngunit nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Polvo doon. Kaya, sinabi niya na gusto niya silang bigyan ng piging. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang bihirang karne. Kaya, agad itong hiniwa ni Dennis at inihain sa kanilang lahat, ngunit sinabi ni Polvo na si Ate Liar lang ang gusto niyang hinan. Nagseselos siya nang makita niyang pinapakain nito si Dennis, kaya pinakain din siya nito, na labis niyang ikinatuwa kaya't bumagsak siya sa lupa. Tinanong ni Vin si Dennis kung konektado siya sa Black Restaurant dahil sa korte, tinawag siyang Dennis Black ng hukom. Kaya, isiniwalat niya na pinapayagan siya ng head chef na nagpalaki sa kanya na gamitin ang pangalang iyon, ngunit hindi niya alam kung gusto pa ba niya itong gamitin dahil umalis siya pagkatapos ng isang pagtatalo. Nabanggit niya na nangyari ito noong malapit na siya sa level 90, ngunit ngayon na naiisip niya ito, napagtanto niya na sinusubukan lang siyang bigyan ng babala ng babae laban sa pagiging mayabang. Sa tingin ni Vin ay may dahilan siya para maging kumpiyansa dahil level 99 na siya, na halos pinakamataas na level na kaya niyang maabot, ngunit binanggit niya na nang umalis siya sa restaurant, inakala niyang maaabot niya agad ang level 100. Nagsimula siyang maglakbay sa buong mundo para patunayan kay Jin na tama siya, at napunta siya sa Silverwing, ngunit hindi niya kailanman naabot ang level 100. Dalawa sa mga regular na bisita ni Dennis ang nagtungo sa restaurant, at hindi sila makapaniwala na sarado ito para sa araw na iyon. Ngunit biglang lumitaw ang dalawang lalaki at itinulak ang isa sa mga babae sa lupa. Kaya, tinamaan ng mga babae ang isa sa kanila gamit ang isang mahiwagang palaso, at sinubukang tumakas ng isa pa. Kaya, gumamit ang mga babae ng isang spell para mahuli siya, ngunit nagulat ang lahat ng may sumiklab na apoy. Napansin ni Dennis at ng iba pa ang usok na nagmumula sa restaurant, kaya nagmadali silang lumapit dito, at nagulat sila nang makitang nasusunog ito. Ipinakita ng mga babae sa kanila ang mga lalaking sanhi ng sunog, at alam ni Vin na sila ay mula sa Night Mist Troop, ngunit sinabi nila kay Dennis na hinahabol din siya ng House of Workstat at ng Silverwing. Nagawa ni Dennis at ng iba pa na apulahin ang apoy, ngunit nasunog ang restaurant, na ikinagalit ni Henrietta.
Inisip ni Rachel at Vin na kasalanan nila dahil nasangkot si Dennis sa Night Mist Troop dahil sa kanila. Ngunit sinabihan sila ni Dennis na huwag sisihin ang kanilang mga sarili dahil siya ang nakipag-away sa House of Workstat at Silverwing. Nabanggit niya na magbubukas lang siya ng restaurant sa ibang bayan, na ikinagulat ng lahat, at sinabihan nila siya na dapat nilang labanan ang kanilang mga kaaway ng magkasama. Ngunit ipinaalala niya sa kanila na kakalabanin nila ang pinakamalakas na grupo at pinakadakilang maharlikang bahay sa kaharian, kaya wala silang pagkakataon. Hindi maintindihan ni Vin kung bakit siya kumikilos ng ganoon, at tinanong niya si Dennis kung ano ang nangyari sa kanyang karaniwang sarili, kaya sinabi niyang matauhan siya. Kinuha niya ang pera sa kanyang safe, at tinanong siya ni Ate Liar kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon. Kaya, binanggit niya na patuloy lang silang susundan kung sakaling makipag-away sila. At walang garantiya na magiging maayos ang lahat. Humingi siya ng tawad sa kanya dahil nasunog din ang kanyang mga libro, ngunit wala itong pakialam dahil ang tanging hangad niya ay maging masaya ang mga customer. Binanggit niya na gusto niya ang bayan, at binanggit ni Ate Liar na mas maganda ito kaysa sa kabisera, kaya tiniyak niya sa kanya na babalik sila para bisitahin ito kapag maayos na ang lahat. Habang naghahanda silang umalis, nagulat si Dennis nang makita niya ang mga taong nagkukumpulan sa labas ng kanyang restaurant, at lahat sila ay ayaw siyang paalisan. Alam ni Vin na si Dennis ay ang uri ng tao na ayaw makakita ng ibang taong nasasaktan, ngunit wala siyang pakialam kapag siya ang nasa problema. Binanggit ni Vin na lahat sila ay mga itinakwil na napunta doon, at alam niyang nangyari rin iyon kay Dennis, ngunit ayaw niyang hayaang mapatalsik muli si Dennis dahil kailangan siya ng lahat. Naisip niya kung gaano siya kawawa dahil lagi niyang sinasabi sa lahat na hindi nila dapat bitawan ang mga bagay na mahalaga sa kanila, ngunit ginagawa rin niya ang parehong bagay, kaya nagpasya siyang manatili sa bayan. Naisip ni Henrietta na dapat nilang bigyan ng pangalan ang kanilang koponan, kaya iminungkahi ni Ate Liar na tawagin ang kanilang sarili na Outcasts Restaurant, at naisip ng lahat na maganda ang tunog nito. Sinabihan ni Vin si Dennis na magsabi ng isang bagay sa lahat, kaya sinabi niya na matatalo nila ang mga kontrabida, at tinanong siya ni Vin kung mayroon siyang plano. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang dumating si Katie at humingi siya ng tawad dahil hindi niya napigilan ang lalaki sa pagsunog ng restaurant, kahit na narinig niya si Vigo na nagsasalita tungkol sa plano nito na gawin ito. Sinabi ni Dennis na hindi niya kasalanan, at hiniling niya sa kanya na sabihin sa kanya ang tungkol sa paggalaw ni Vigo, ngunit binanggit niya na siya pa rin ang vice-kapitan ng Silverwing, kaya hindi niya siya matutulungan. Humingi siya ng tawad sa paghingi ng sobra sa kanya, at aalis na sana siya, ngunit bigla siyang nagbago ng isip at nagpasya na sabihin sa kanya ang lahat. Pagkatapos noon, habang ang lahat ay naglalakbay patungo sa kabisera, isiniwalat ni Dennis na si Jean ay umabot na sa level 100, na ikinagulat ng lahat. Nagsimulang mabaliw si Vince dahil nangangailangan ng pambihirang talento para maabot ang level 99. At sinubukan siyang pakalmeyan ni Dennis, ngunit tumanggi siyang umupo ng tahimik. Nabanggit niya na iilang alamat lamang sa kasaysayan ng sangkatauhan ang umabot sa level 100, na nangangahulugang kapantay nila si Jean. Ngunit binanggit ni Dennis na mas pinahusay lamang niya ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto, kaya mas mahina pa siya kaysa sa kanya sa labanan. Binanggit niya na marami pa rin siyang koneksyon sa maharlikang kabisera, kaya siya ang pinakamahusay na taong hihingan ng tulong, ngunit hindi siya sigurado kung makikinig man lang siya sa kanya. Pagdating nila sa kabisera, sinalubong ni Dennis si Jean, at sinabihan niya ang iba na isagawa ang kanilang plano. Pumunta si Ving sa isang tindahan kung saan sinabihan niya ang receptionist na asikasuhin ang isang bagay para sa kanya, at agad itong pumayag na gawin ito dahil nakita niyang cute ito. Sinabihan ni Rachel ang kanyang grupo na humingi ng tulong sa lahat ng mga salamangkero at sage sa kabisera at nag-aalala ang kanyang mga kasama na baka hindi sila makinig sa kanila, ngunit tiniyak niya sa kanila na magiging maayos ang lahat. Samantala, nakipagkita si Henrietta kay Sestavich upang sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari at tinanong niya ito kung maaari silang bumuo ng kasong kriminal gamit ang mga arsonist ang kanilang nahuli, ngunit sa palagay niya ay magiging mahirap silang gamitin upang makalaban sa Silverwing. Kaya, binanggit niya na mayroon silang plano. Nakita natin si Polvo na sumisigaw sa lahat na magtrabaho ng gusto at napansin niya si Ate Liar na nakatingin sa isang magic item na gumagamit ng wind magic, ngunit nangako siyang aayusin ito dahil sira ito. Dumating ang lalaking nanghiram ng libro mula sa kanya at nang ibalik niya ito, nagpasalamat siya rito dahil nailigtas niya ang kanyang asawa, na ikinatuwa nito. Tinanong niya ito kung mayroon siyang magagawa para sa kanya, at isiniwalat niya na siya ay isang salamangkero na kayang gamitin ang halos lahat ng mataas na level ng wind magic skills. Kaya, nagpasya silang humingi ng tulong sa kanya sa pag-aayos ng magic item. Samantala, nakarating si Denny sa restaurant. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, naisip niya ang sandaling umalis siya pagkatapos makipag-away kay Jean. Pagpasok niya sa loob, nakilala siya ng lahat. Kaya, nagtipon sila sa paligid niya, ngunit sinabi niya sa kanila na pumunta siya upang makipagkita kay Jean.
Isang babaeng nagngangalang si Smoochy ang nag-udyok sa kanya kay Jean, ngunit wala siyang ideya kung paano ito kakausapin. At napansin niya na medyo bumuti ang ekspresyon ng mukha nito. Inisip niya kung natagpuan na ba nito ang sagot, ngunit wala pa rin siyang ideya tungkol dito, na nagpapaisip sa kanya na hindi siya makakarating sa level 100. At alam niyang naroon ito para sa ibang bagay maliban sa pagbisita sa kanyang tahanan. Kaya, binanggit niya na sinabi sa kanya ni Katie ang tungkol sa isang pulong na dadaluhan ng mga mahahalagang tao, at kailangan niya ang mga koneksyon ni Jean upang mahanap ang oras at lugar ng pagkikita. Nagulat si Jean na lagi niyang inuuna ang iba kaysa sa kanyang sarili, at nagtataka siya kung bakit siya ganoon ka-selfless, kaya sinabi niya na ginagawa niya ang lahat para sa mga taong gusto ang kanyang mga niluluto. Pumayag siyang tulungan siya at binanggit niya na kahit na ibigay na niya sa kanya ang lahat, hindi niya itinuro sa kanya ang isang bagay na kailangan niya para maabot ang level 100. Binigyan niya ito ng pahiwatig tungkol dito, ngunit hindi pa rin niya maintindihan ang nais niyang sabihin, at pinanood niya ito habang paalis. Kinagabihan, binigyan ni Smoochy si Dennis ng sulat mula kay Jean, na nagsasabi sa kanya ng lugar at oras ng pagpupulong, kaya sinabi niya na kumpleto na ang kanilang mga paghahanda. Kinabukasan, habang paalis na si Vigo, tinanong siya ni Katie kung saan siya pupunta. Kaya sinabi niya sa kanya na kailangan niyang asikasuhin ang mga bagay-bagay. Sa tingin niya ay pag-aaksaya lang ito ng oras, ngunit sinabi niya na hindi niya ito maaaring baliwalain dahil ang lugar na kanyang pinupuntahan ay nasa kabila nito. Balikan natin noong bata pa si Vigo, at nakita natin siyang nagtatrabaho sa isang bukid habang pinapanood lang siya ng kanyang kapatid dahil may sakit ito. Naaawa ang iba sa kanila simula nang pumanaw ang kanilang ama at iniwan sila ng kanilang ina matapos itong makahanap ng ibang lalaki. Isang maharlika na babae ang nagbigay sa kanya ng pagkain, sinasabihan siyang kainin ito mismo dahil lagi niya itong ibinibigay sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit pagkaalis nila, natuwa si Vigo na kasama niya ang kanyang kapatid dahil pinadali niya ang panloloko sa mga mayayaman para bigyan siya ng pagkain. Pumunta sila sa bahay ng maharlikang babae kung saan nagsimulang tumahol ang aso sa kanya. Kaya kinagabihan, nagpasya si Vigo na patayin ito. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang kapatid, ngunit patuloy niya itong hinahampas ng asarol dahil galit siya na mas masarap ang nakakain ng aso kaysa sa kanila. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng aso habang natagpuan ng mayordomo ang duguan na araro na ginamit ni Vigo sa pagpalo sa aso, ngunit binanggit niya na nakalimutan niya itong iuwi. Kaya, malamang ay may ibang gumamit nito. Napansin ng mayordomo na may mga mantsa ng dugo ang damit ng kapatid ni Vigo. Kaya, tinanong niya ito kung siya ang pumatay sa aso, ngunit sinipan ni Vigo ang mayordomo, na nagpapakitang siya ang may gawa nito. Sinabi ng babae na dapat siyang parusahan sa kanyang mga ginawa. At nang umuwi siya kinagabihan, napansin ng kanyang kapatid na may mga letigo ang kanyang likod. Sinunog ni Vigo ang bahay ng maharlika upang makaganti at iniisip na dahil kinuha na niya ang lahat sa kanya, isa na rin siyang ordinaryong tao tulad niya. Ngunit natakot sa kanya ang kanyang kapatid at tumakas. Pagkatapos noon, ginugol ni Vigo ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay at nang maging sapat na ang kanyang lakas, pumunta siya sa kabisera kung saan sinimulan niyang hamanin ang mga taong mas malalaki kaysa sa kanya. Minamaliit nila siya dahil payat siya, ngunit madali niya silang natalo at hindi sila makapaniwala na wala silang laban para sa kanya. Kalaunan ay sumali siya sa isang grupo na tinatawag na Silver Fang, at humanga ang lahat sa kanyang lakas dahil natalo niya ang lahat ng halimaw ng mag-isa. Tinanong ng kapitan si Vigo kung bakit hindi siya nakikipagtulungan sa kahit sino. Kaya, ipinaliwanag niya na ayaw niyang maging madali ang mga laban, na nagpaisip sa kapitan na layunin niyang maabot ang level 100. Kaya, sinabi niya kay Vigo na ang isang grupo ay hindi para sa mga taong gustong pataasin ang kanilang mga level. At isang dragon sa kuweba ang lumitaw sa harap nila. Napagtanto ng kapitan na nakapasok na sila sa teritoryo nito, at inakala niyang hindi sila aatakihin nito maliban kung hikayatin nila ito, ngunit tinamaan ito ni Vigo gamit ang kanyang kutsilyo at iniwan ang kapitan na labanan ito ng mag-isa. Namatay siya sa huli, kaya ginawa ng mga miyembro ng partido si Vigo bilang kanilang bagong pinuno, ngunit kalaunan ay iniwan nila siya dahil hindi sila sang-ayon sa kanyang mga pamamaraan. Kaya, kumuha siya ng mga bagong miyembro at binuo ang Silver Wing. Sa kasalukuyan, nakipagkita si Vigo kay Joseph at sa iba pa, at isinara niya ang mga kurtina upang matiyak na walang makakakita sa kanila, ngunit binanggit ni Joseph na wala siyang dapat ikatakot. Sinabi sa kanya ni Vigo na inisikaso nila ang restoran na kinasangkutan ni Ate Liar at tiniyak niya kay Hopper na walang mangyayaring masama sa kanya dahil kasama nila ang pinakamataas na ranggong hukom sa maharlikang korte. Nabanggit ng hukom na ligtas ang kanilang kinabukasan, ngunit plano ni Joseph na pamunuan ang buong kaharian mula sa anino at sa palagay niya ay dapat nilang pasalamatan si Dennis dahil siya ang nagbuklod sa kanila. Pumasok si Vin sa silid na nagbalat kayo bilang isang waiter at binanggit niya na nakalimutan ng cook na ilabas ang isa sa mga putahe, ngunit nagulat sila nang lumabas na sinangag lamang pala ito.
Ngunit habang kumakain si Joseph, napagtanto niya na napakasarap nito. At sinabihan niya si Vin na ilabas ang cook dahil gusto niyang magtrabaho ito sa kanyang kusina. Naisip ni Vigo kung gaano kasuklam-suklam si Joseph dahil hindi niya talaga ginagamit ang kanyang mahika. At ibinunyag niya lang ang kapangyarihang ninakaw niya sa harap ng iba. Inisip niya na basura silang lahat at plano niyang alisin ang mga ito pagdating ng panahon dahil iisipin ng mga tao na iniligtas niya ang kaharian mula sa mga kriminal na iyon. Naniniwala siyang haantong ito sa kanyang pagiging isang maharlika, ngunit hindi siya titigil doon dahil plano niyang pabagsakin ang hari at pamunuan din ang kaharian sa mga karatig bansa nito. Sinabihan ni Joseph si Vigo na tikman ang sinangag. At habang kumakain siya, napagtanto niya na niluto ito ni Dennis, na biglang pumasok sa silid, at gusto niya silang parusahan dahil sa pagsunog sa kanyang restaurant. Tinanong siya ni Vigo kung ano ang kanyang layunin dahil mapaparusahan siya ng kamatayan kung sasaktan niya si Joseph o ang hukom. Ngunit wala itong pakialam si Dennis. Sinabi niya na talagang ginalit siya ng mga ito at habang sumisigaw siya, labis silang natakot kaya't lumuhad sila na ikanalito ni Vigo. Nag-alok si Joseph na gawin ang lahat para palayain si Dennis. Kaya sinabihan niya si Joseph na ibalik ang mga magulang ni Ate Liar pati na rin ang mga librong sinunog niya. Nagmakaawa siya kay Dennis na humingi ng isang bagay na magagawa niya. Kaya sinabihan niya si Joseph na aminin na nakipagsabuatan siya sa lahat para sunugin ang restaurant. At habang sumisigaw siya sa kanila, lalo silang natatakot. Napagtanto ni Vigo na ginagamit ni Dennis ang dread voice skill, ngunit hindi na ito natiis ni Joseph. Kaya, inamin niya na sila ang nasa likod ng sunog. Kumalat ang kanyang pag-amin sa buong lungsod simula nang gamitin ni Vin ang kanyang mahiwagang megaphone para marinig ng lahat ang nangyayari, at sinubukan silang atakihin ni Vigo, ngunit nakatakas sila, at nagulat siya nang makitang may mga taong kumakain sa labas ng gusali. Nagtataka si Vigo kung bakit lahat ng taong konektado sa mahika ay naroon at lahat sila ay galit sa kanilang narinig habang binabanggit ni Dennis na ang wizard at mga salamangkero ang nagpapatupad ng batas sa bansa. Kaya sila ang magpapasya kung paano sila parurusahan. At binanggit ni Sestavich na tapos na para sa kanila dahil hayagang inamin ni Joseph ang lahat. Nagalit si Vigo at inatake si Dennis na sinasabing alam na niyang haad lang si Dennis sa kanyang plano at napagtanto niya na hindi sapat ang pagpapalayas lamang sa kanya. Inenchant ni Vigo ang kanyang espada gamit ang kidlat habang pinagyelo ni Dennis ang kanyang mga kutsilyo at nagsimula silang magbanggaan. Sinira ni Vigo ang lupa at binato ng mga bato si Dennis na hinaranggan sila ng isang malaking kawali at gumanti siya sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga hiwa patungo kay Vigo ngunit pinigilan niya sila gamit ang kanyang espada at sumugod kay Dennis na halos hindi na napigilan ang kanyang atake. Nakita natin na noong unang ipinakilala ni Katie si Dennis kay Vigo, agad silang nag-away dahil minamaliit siya ni Vigo dahil isa lamang itong cook, ngunit hinikayat siya ni Katie na sumali sa kanilang grupo si Dennis. Tumungo sila sa isang dungeon kung saan lahat ay humanga kay Vigo simula nang mapabagsak niya ang isang makapangyarihang halimaw ng mag-isa, at nasasabik sila nang magsimulang maghanda si Dennis ng pagkain para sa kanila. Sinabihan siya ni Vigo na bilisan at sinabing kailangan nilang sumulong pa dahil may nararamdaman siyang mas malaki pa sa dungeon. Ipinaalala sa kanya ni Dennis na natapos na nila ang kanilang quest, ngunit sinabi ni Vigo na ang kanyang layunin ay palakihin pa ang Silver Wing, at para magawa iyon, hindi niya kayang tumayo kahit isang sandali. Tinawag siya ni Dennis na Sakim, kaya binanggit niya na nagsikap siya para maabot ang kanyang kasalukuyang posisyon, at plano niyang patuloy na makamit ang mga bagong taas, ngunit hindi maintindihan ni Dennis ang paraan ng kanyang pag-iisip. Tinanong niya si Dennis kung bakit niya gustong maabot ang level 100, ngunit bago pa siya makasagot, nag-ambala siya nang magsimulang masunog ang kanyang pagkain, at inihain niya ito sa lahat. Natutuwa siyang makita na nagustuhan ito ng lahat, kasama na si Vigo. At nagpasalamat si Katie sa kanya dahil maayos ang takbo ng kanilang party dahil sa kanya, ngunit tumanggi pa rin si Vigo na purihin siya. Nakita natin si Vigo habang tinatanggal niya ang isang miyembro ng partido, at binigyan siya ni Dennis ng pagkain bago ito umalis dahil wala na siyang ibang magawa para dito. Pagkatapos noon, humingi ng tawad si Vigo sa isang maharlika dahil sa pagkabigo sa isang trabaho, ngunit hiniling niya na sana ay namatay ang isa sa kanila dahil magiging maganda sana ang kwento. Kaya, nagalit si Vigo at naghanda na atakihin ang maharlika, ngunit pinigilan siya ni Dennis. Tumungo sila sa isang restaurant kung saan tinanong ni Vigo si Dennis kung hindi ba siya nagagalit sa kung paano sila minamaliit ng mga maharlika. Sinabi sa kanya na may kapangyarihan silang gawing grabo ang kanilang mga paa. Ngunit nasiyahan lang si Dennis sa pagkain at sinabi kay Vigo na may ilang mga bagay na hindi nila mababago. Sa kasalukuyan, patuloy silang naglalaban at ginamit ni Vigo ang kanyang destruction skill upang basagin ang kutsilyo ni Dennis, ngunit agad niya itong inayos. Alam niyang maaari siyang mamatay kung matamaan, kaya pinahusay niya ang kanyang mga pandama. At hindi maintindihan ni Vigo kung bakit ganoon kamasigasig si Dennis gayong hindi naman siya lumaban sa isang laban na alam niyang matatalo siya.
Tinawag niya si Dennis na isang inosenteng batang lalaki na pinalad na malinlang. At pinaputukan niya si Dennis ng mga kutsilyo habang sumusugod ito, ngunit naiwasan niya ang mga atake at lumikha ng malalaking kawali upang mahuli si Vigo. Ngunit nalagpasan niya ang mga ito at inatake niya si Dennis gamit ang kanyang espada, ngunit hinaranggan niya ito gamit ang isang sirang kawali. Nadismaya si Vigo na iyon lang ang kaya niyang gawin at patuloy silang nagbabanggaan. Habang iniisip ni Vin at ng iba pa na kahit malakas si Vigo, kaya pa rin siyang sabayan ni Dennis. Ngunit tila nag-aalala si Atelier. Pinalipad ni Vigo si Dennis, na nagpaisip sa kanya kung bakit niya sinusubukang maabot ang level 100. At naalala niya ang panahong sinabi sa kanya ni Jean na hindi niya ito mararating dahil palagi siyang gumagawa ng mga bagay na walang puso. Kaya tinanong niya ito kung ano ang kailangan niyang gawin para makamit ito. Ngunit binanggit nito na hindi niya ito mararating kung hindi niya mahahanap ang sagot ng mag-isa. Tinanong niya ang sarili kung bakit niya gustong maging cook. At napagtanto niya na hinahabol niya ang pakiramdam na naramdaman niya mula sa sinangag na inihain sa kanya ni Jean noong araw na tinanggap siya nito. Nais niyang maging isa sa mga naghahain ng napakasarap na pagkain upang mabigyan niya ng lakas ang mga taong nahihirapan sa kanilang buhay at mapangiti sila pagkatapos nilang kainin ang kanyang pagkain. Malapit na siyang mawalan ng malay, ngunit narinig niya ang lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan at nadismaya siya sa binigay niyang hitsura sa kanilang mga mukha. Tinakpan ni Vigo ng kidlat ang kanyang espada at naghanda na siyang tapusin siya, ngunit naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Jean na ang huling piraso para maabot ang level 100 ay nakabaon sa kanyang puso. Sa wakas ay naintindihan niya ang ibig sabihin nito. At habang hinaharangan niya ang atake ni Vigo, nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan. Natangay si Vigo at natakpan ng liwanag ang paligid. Habang nagtataka ang mga kaibigan ni Dennis kung ano ang nangyayari, sinabi niya na hindi sapat ang pagluluto lamang ng masarap na pagkain dahil kailangan din niyang maging sapat na malakas upang protektahan ang mga ngiti ng mga taong malapit sa kanya. Kaya, determinado siyang maging pinakamalakas na chef. Hindi maintindihan ni Vigo ang nangyayari, ngunit napagtanto ni Vin na nag-level up si Dennis at sinubukan siyang saksakin ni Vigo, ngunit naiwasan ni Dennis ang lahat ng kanyang mga atake. Tumalon siya sa ere at inatake si Vigo, na sinubukang harangan siya, ngunit napilitan ang kanyang mga paa na tumapak sa lupa habang ginagamit ni Dennis ang kanyang bagong kasanayan at sinabihan siyang pinagbabawalan siya sa kanyang restaurant. Isang haligi ng liwanag ang nagpabagsak kay Vigo sa lupa. At hindi siya makapaniwala na nawala ang kanyang posisyon, iniisip na maaari pa rin siyang manalo kung makakabangon siya muli. Ngunit napagtanto niya na hindi niya maigalaw kahit isang kalamnan. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa kanya. At binanggit ni Vin na ginagamit ni Dennis ang kanyang kakaibang kasanayan, na nakuha niya matapos maabot ang level 100. Ayaw maniwala ni Vigo na doon magtatapos ang kanyang kwento. Kaya, patuloy siyang sumubok na makabangon muli, ngunit tinapos ni Dennis ang paggamit ng kanyang kasanayan, at nakita natin na tuluyan ng natalo si Vigo. Malapit nang bumagsak si Dennis, ngunit nahuli siya ng kanyang mga kaibigan at hiniling niya sa kanila na ipagluto siya ng sinangag. Ibinalik ni Atelier ang kanyang pulse heiress, kaya isinuot niya ito sa kanyang braso at nagpasalamat sa pag-iingat nito. Pagkatapos nito, pumunta si Katie sa restaurant ng Blacks kung saan sinabi niya kay Jean na pumunta siya para tulungan si Dennis kung sa tingin niya ay nasa problema ito. At naisip ni Jean na dapat sana ay sumugod na siya, ngunit binanggit niya na ito ang unang pagkakataon na nakita niyang seryosong lumalaban si Vigo, na nagpaisip sa kanya na mawawalan siya ng buhay kung makikialam siya sa maling oras. Nagtataka siya kung paano nakarating si Dennis sa level 100. Kaya, nabanggit ni Jean na natuklasan niya ang dahilan kung bakit siya umiiral sa mundong ito. Binanggit niya na hindi ito tungkol sa mga pamamaraan o kasanayang umiiral na at ipinaliwanag na ito ay nauugnay sa kung ano ang magagawa ng isang tao na hindi pa nakikita ng mundo. Nabanggit ni Katie na alam niyang hindi pangkaraniwang tao si Jean, kaya hindi niya inaasahan ang diretsyong sagot, ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Jean. Nabanggit niya na nagkataon lang na dalawang magagaling na chef na tulad niya at ni Dennis ay ipinanganak sa iisang panahon, ngunit pareho silang tumahak sa magkaibang landas. Nabanggit niya na pinili niyang maging pinakamagaling na cook habang si Dennis ay nagpasya na maging pinakamalakas na chef upang maprotektahan niya ang mga ngiti ng kanyang mga kaibigan. Iniisip ni Katie na ang level 100 skill ni Dennis ay hindi angkop sa isang chef. Kaya, sinabi sa kanya ni Jean na ito ay dahil isa siyang tanga, na siyang nagpatawa sa kanila. Nakita natin si Heath na nanananghalian at tinanong niya ang isang babaeng nagngangalang Fiorenza kung gusto rin ba nitong kumain, ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok, sinabi sa kanya na ang kanyang trabaho ay protektahan siya. Nabanggit niya na sina Vigo at Joseph ay natalo, ngunit wala siyang pakialam dito at muling inalok siya ng isang kagat ng kanyang sandwich. Iniisip niya ang lahat ng ginawa ni Vigo ay bahagi ng plano ni Heath, ngunit sinabi niya na hindi siya kailanman aasa sa ganoong tao, at hindi siya nag-aalala na natalo si Vigo. Tinanong niya ito kung sa tingin ba niya ay hindi matatalo ni Dennis si Vigo,
ngunit sinabi niya na hindi niya kailanman pinagdudahan si Dennis dahil nakababata pa rin itong kapatid niya. Samantala, binisita ni Vin at ng iba pa si Dennis, na nagsabi sa kanila na tumigil na sa paggawa ng ingay dahil nagpapagaling pa lamang ito. Ngunit nang makita nila itong sumigaw sa kanila, napagtanto nilang mas maayos na ang pakiramdam niya. Ipinakita nila sa kanya ang isang blueprint ng restaurant at isiniwalat na kumuha si Polvo ng mga manggagawa mula sa isang kumpanya ng konstruksyon para muling itayo ito, na ikinatuwa ni Dennis. Tiningnan niya ang mga blueprint at napagtanto niya na iba ang layout ng interior. Kaya, binanggit nila na gumawa sila ng ilang pagbabago. Nagulat siya nang makitang may isang malaking banyo sa restaurant, ngunit sinabi sa kanya ni Ate Liar na hindi ito magiging problema. At napansin din niya ang isang isda sa gitna ng tindahan. Kaya, sinabi ni Henrietta na ideya niya iyon dahil nakakita siya ng isang malaking tangke ng isda sa isang high-class na restaurant at maaari niyang ihain ang sariwang isda sa mga tao sa pamamagitan ng paghuli nito sa harap nila, ngunit wala siyang planong gawin iyon. Nagtataka siya kung bakit nawawala ang isa sa mga dingding. Kaya ipinaliwanag niya na para magmukhang moderno ang restaurant, ang harapang dingding nito ay gagawing salamin. Ngunit tutol din si Dennis dito. Napagtanto niya na nagplano rin sila ng isang basement. Kaya sinabi ni Rachel na maaari niyang hayaan ang kanyang mga empleyado na manatili doon upang makapagtrabaho sila buong araw, ngunit hindi siya makapaniwala na iniisip nito na pagsamantalahan ang mga manggagawa. Binisita ni Vin ang puntod ni Cynthia at sinabi niya na lahat ng sangkot kay Joseph ay binibihag habang ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Workstat ay bakante. Ngunit walang balak si Ate Liar na kunin ang pwestong iyon. At iniisip ni Sestavich at ng iba pa kung ano ang gagawin habang sinusubukan ng mga mananaliksik na makahanap ng paraan upang maibalik ang mga nasunog na libro. Ang restaurant ay muling itinayo at nakatakdang buksan muli, kaya lahat ay kumukuha ng isang araw na pahinga mula sa kanilang mga trabaho upang bisitahin ito. Naalala niya kung paano itinuro sa kanya ni Dennis na kapag iniisip ng lahat na tapos na ang lahat, may isang taong babangon at kung walang sinuman ang makakatayo ng mag-isa, makakabangon sila kung may hahawak sa kanilang kamay. Iniisip niya kung matutupad niya ang pangako niyang maging isang makapangyarihang salamangkero, ngunit alam niyang malalaman lamang niya ito kung magpapatuloy siya sa pag-usad. Samantala, pumunta si Dennis para mamili para sa restaurant kasama si Ate Liar. At habang pabalik sila, naagaw ang atensyon ng babae ng isang ibon at naiwan, ngunit hindi na siya natatakot dahil mababait ang lahat sa kanya. Itinaas ni Dennis ang kanyang karatula, at hindi niya ito nagustuhan, ngunit iniisip ng lahat na perpekto ito. Dumating din si Vin at tinanong siya ni Dennis tungkol sa karatula, kaya binanggit niya na gusto rin niya ito. Sinubukan ni Dennis na ikwento sa kanila ang tungkol sa librong nabasa niya, ngunit itinulak nila siya papasok at nagulat sila nang makitang pareho pa rin ito ng dati, na ikinadismaya ni Ate Liar dahil gusto niya ng malaking paligan. Sinabihan siya ni Dennis na tulungan siya. At habang inihahain niya ang kanilang mga order, nagpasalamat siya sa kanila dahil sila ang dahilan kung bakit niya napanatili ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Ngunit doon nagtatapos ang video na ito. Tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood. Kita tayo sa susunod.